ang pagbabalik ng ermitanyo. Bago natin simulan ang kwento, ay baka huwag niyong skipan ang ads ang ating video. Yun lang, simulan na natin to. Wala pa tayo sa parteng nakakasabik na labanan na ito. Ilabas niyo na si Ismael nang sa gayoy magawa na namin siyang masundo. Matapos nitong makapagsalita, walang pagdadalawang isip naman itong inusalan ang hawak nitong baston at walang pagdadalawang isip na pagsugod sa mga nilalang sa paligid. Nang masipat si Manong Duming ng ilang bantay sa paligid, buong lakas naman nila itong hinarap sa pag-aakalang magagawa nila itong magapi ng walang kahirap-hirap. Subalit kahit ilang nilalang pa ang magtulong-tulong, di pa rin yun sapat para mapangibabawan ang lakas ng ermitanyo. Ilang minuto pa ang dumaan, bigla naman silang natigilan nang marinig nilang lumabas ng pinto si Ismael at kasabay nito ang pagbati nito sa kanila ng Magandang umaga mga panauhin. Pasensyahan niyo na ang mga tauhan ko. Sinusunod lamang nila ang utos ko. Ismael, alam mo na siguro kung bakit kami naparito. Binabalaan kitang aswang ka. Kapag hindi mo pinakawalan ang taong humingi sa amin ng tulong, kahit anini mo, sisiguraduhin kong mabubura sa mundong ito. Wika naman ni Ermitanyong Duming. Nang marinig ni Ismael ang sinabi ni Manong Duming, tumawa lang naman yun habang dahan-dahang pumasok ng kanyang lungga. Bago nito isinara ang entradang pinto, nag-iwan pa yun ng mensahe para sa kanilang grupo. Umuwi na kayo mga hampas lupa. Wala kayong mapapala dito sa lugar ko. Kasabay ng pagwika ni Ismael ay ang pagtipon ng kanyang mga bantay sa baryo upang makiisyoso sa kasalukuyang nangyayari. Nang masipat yun nila Noli at Mang Carpio, wala naman silang nagawa kundi umatras upang ipagmaliban ang kanilang pakay. Hindi na rin nila gaanong pinansin ang nakabulagtang gwardya sa takot na baka mapaghinalaan itong patay na. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaalis sila Noli sa baryo. Magaman ramdam nila ang galit ng mga taga doon, hindi pa rin nila nagawang sumuko at bumalik sa kanilang baryo. Sa pagsapit ng alas 7 ng gabi, doon na muling nag-umpisang magmanman sila Noli sa buong paligid. Sinisigurado nilang wala ng mga tao sa bawat bahay ng mga ito upang hindi mabulilyaso ang kanilang mga plano. Sa pagsapit ng alas 10 ng gabi, doon na nga nag-umpisang gumalaw ang pangkat nila Noli. Una nilang tinungo ang tahanan ng lalaking tinulungan nila upang mailigtas ang kalunos-lunos nitong pamilya. Pagdating nila Mang Carpio sa tahanan nito, nasipat nila ang mga gwardyang patuloy na nagbabantay sa bakuran. Dahil sa mga nakita nila, bigla namang napangisi si Mang Carpio habang nagsasabi ng katapusan nyo na. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilitawan naman ng dambuhalang barang na kaibigan nito sa likuran ng mga bantay. Bago pa man nila maramdaman ang presensya ng mga ito, tumarak na sa kanilang mga likuran ang mga matatalas nitong buntot ng mga barang na inutusan ni Mang Carpio. Matapos mangyari ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan namang lumapit sa bahay sila Mang Carpio
habang sinisipat ang mga naghingalong katawan ng mga bantay ni Ismael. Ilang minuto pa ang lumipas. Tinawag na nila ang lalaki habang kinakatok ang pinto ng tahanan nito. "Kaibigan, gising ka pa ba? Kami ito. Buksan mo ang pinto." Wika ni Nuli habang patuloy na kumakatok. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, dali-dali naman ang pagbukas nito ng pinto at kasabay nito ang pagluhod sa kanilang harapan habang walang humpas ang pasasalamat. Agad naman itong itinayo ni Manong Duming at sinabihang gisingin ang kanyang anak at kapatid para itakas sa lugar. Bali maghintay sila sa labasan ng baryo para sabay-sabay na silang pumunta sa tahanan ng kanyang ama. Yun na lamang ang naisip na paraan ni Nuli para mabigyan ng kalayaan ang pamilyang inalipin ng mga aswang. Matapos nilang mapagsunduan ang mga plano, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa lungga ni Ismael. Sa puntong yun, kampante na silang malipol ang mga ito dahil wala ng mga taong makikiisyoso sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang tahanan ni Ismael, kung saan mabilisan nilang pinasok ang bakura nito. Pag-apak ng pag-apak doon nila Nuli, agad naman nilang nakita ang mga gasirang nagsisindihan. Hudyat na tuluyan na nilang nagising ang mga demonyong namamahingas sa lugar na yon. "Ismael! Lumabas na kayo dyan! Tapos na ang masasayang araw ninyo," wika ni Mang Carpio habang patuloy ang pagpapalipad ng mga barang sa hangin. Nakahanda na rin noon si Manong Duming sa maaaring mangyari sa lugar. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang isang pagbukas ng bintana ng bahay, kung saan agad naman nilang nakita doon si Ismael. Pagsilay nila Nuli sa taong yun, agad naman nilang nakita ang isang likidong tumutulo sa bibig nito papunta sa buo nitong katawan. Sa patuloy ng kanyang pagmamasid, doon nila tuluyang nakumpirma na ang taong yun ay nagbabalat kayo lamang sa wangis ng isang tao. Minuto lang ang lumipas nang napaatras sila Manong Duming ng bahagya nang masipat nila itong tumalon sa bintana ng kanyang kinaroroonan. Paglagpak nito sa kanilang harapan, mabilisan naman itong tinubuan ng malalapad na pakpak sa kanyang likuran. Sinasabayan din yun ng pagkalusaw ng kanyang kayumangging balat na siyang napalitan naman ng maitim na buhok at malalupang katawan. Pagtitig ni Ismael sa pangkat nila Nuli, agad naman itong nag-aangil habang nagsasabi ng, "Nagkamali kayo ng ginagambala mga tao, mga hampas lupa." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw naman ng mga iilang kasamang aswang nito sa madilim na bahagi ng kanyang malaking bahay. Matapos naman itong masilaya nila Nuli, patuloy pa rin nilang pinakalma ang kanilang mga isipan sa kabila ng mga demonyong kanilang nasisilayan. Ilang minuto lang ang dumaan. Laking gulat na lamang ng mga nilang na naroon nang masipat nila si Ismael na biglang tumilapon. Pagsilay nila sa dating kinatayuan nito, doon nila nakita ang ermitanyo habang humihit-hit ng tabako. "Oh, bakit? Anong tinitingin-tingin ninyo? Ando doon yung pinuno nyo, oh." Wika nito.
habang tinuturo ang papatayong si Ismael. Matapos naman itong marinig ng mga nilalang, walang pagdadalawang isip naman siya nitong sinunggaban. Nang masipat yun nila Nuli at Danilo, mabilisan naman nilang sinalubong ang mga bantay nito habang walang humpas ang pagsapak sa mga ito. Habang patuloy silang nakipaglaban, napaupo lang naman ang ermitanyo habang sumisindi na naman ng kanyang tabako. Napailing lang naman si Mang Carpio at ng mga bataan ito dahil sa bagsik ng kanilang pinuno. Pagsilay nitong nakatayo na si Ismael, suminyas lang naman si Manong Duming kay Mang Carpio na siya na ang tumuloy dito. Agad niyang inutusan ang 5 mga barang upang ito'y dalhin sa kanyang harapan. Pag-utos niya sa mga ito, segundo lang naman ang naging pagitan nang tumambad sa kanyang harapan si Ismael. "Papanong napunta ako rito?" bungad nito sa harapan ni Mang Carpio. "Maupo ka muna dyan. Madaling magalit ang mga barang na nasa likuran mo. Ikaw din, baka kung ano ang mangyari sa'yo." Sagot naman dito ni Mang Carpio. Habang nakatingin lang sa kanya si Manong Duming na nananabako. Bigla naman itong napatahimik habang dahan-dahang nililingon ang mga barang na naghihintay ng utos sa mambabarang. Matapos nitong makumpirmang totoo nga ang sinabi ni Mang Carpio, wala siyang nagawa kundi maniniwala sa anumang bagay na sasabihin nito. Alam mo, Ismael, hindi mo dapat ginamit ang kapangyarihan mo para mang-apak ng tao. Pagkatandaan mo, hindi lahat ng nilalang sa mundo ay kaya mong mapapangibabawan. Malas mo lang talaga dahil kami ang nalapitan ng taong pinakuha mo ng mutya ng bigas. Ngayon tatanungin kita, ano bang kailangan ninyo sa mutya na yon? Matapos itong marinig ni Ismael, bigla naman itong napayuko habang sumasagot ng, "Hindi ko kagustuhang makuha ang mutya na yon. May mga demonyong nag-utos sa akin na makuha ito para maging karapat-dapat ako sa kanilang samahan. Wala akong magagawa sapagkat yun lang ang paraan para mapabilang ako sa kanila." Nang marinig ni Manong Duming ang sinabi nito, bigla naman itong napabunot sa kanyang kampit at inundaya ng saksak sa hawak nitong kampit si Ismael na para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Pagtagos ng kanyang kampit sa balikat ng nilalang, bigla naman itong nagsisigaw ng napakalakas dahil sa hindi mapaliwanag na sakit ng kanyang katawan. Habang nakasubasob sa lupa si Ismael, bigla namang nasipat nila Manong Duming ang paglapit ng ilang bantay nito na siyang agad nitong sinalubong. Matapos itong masilayan ni Mang Carpio, kinaladkad naman niya si Ismael papunta sa kinaroroonan nila Nuli. Okay mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Paabang na lang sa susunod na part dahil bakbakan to. At sunod na part naman siguro may magaganap na sabong na naman. I-comment nyo nga kung sino yung mga sabongerong nakikinig dito. Dahil magkaroon tayo ng shoutout sa next part, ay mag-comment kayo sa baba at ilagay ang mga pangalan nyo na isa-shoutout, lugar, kung nasaan man kayo, para malaman natin kung taga-saan kayo o sino-sino. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.